Sa patuloy na pagpapatibay sa alyansa ng Pilipinas at Amerika, nangako si US President Joe Biden na hindi magbabago ang ugnayan ng dalawang bansa. Ngayon inaabangan ang pagpupulong ng mga lider ng Pilipinas, Amerika at Japan. Pinapanukala mahigit $2 bilyong na tulong sa militar ng Pilipinas. Mula sa Washington, D.C., saksi live si Maris Sumali. Maris. Igan, pasado alas 11 na ng umaga ngayon dito sa Washington, D.C. sa Amerika at sa loob na lamang ng halos 4 na oras, mamayang alas 3 ng hapon oras dito sa Washington, D.C. ay magsisimula na nga ang napakahalaga at makasaysayang trilateral leaders meeting sa pagitan ng tatlong pinakamatataas na leader ng Pilipinas, Japan at Amerika rito sa White House. At talaga namang daw napapanahon ito sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Sa bisperas ng Trilateral Summit ni Pangulong Bongbong Marcos, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio, dalawang senador sa Amerika ang naghain ng panukala para maglaan ng $2.5 billion na foreign military financing grant assistance sa Pilipinas na ibibigay sa loob ng 5 taon. Sabi ng isa sa mga senador na naghain ng panukala, importanteng palalimin ang kooperasyon sa Pilipinas sa gitna ng pagka-agresibo ng China sa West Philippine Sea. Sa pagdating ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika para sa makasaysayang pagpupulong, nangako ang Amerika na hindi magbabago ang ugnayan nito sa Pilipinas. Basta't si Biden ang kanilang Pangulo. Ang pagdalo ng Pangulo sa makasaysayang trilateral meeting, bahagi raw ng mga paraan para masolusyonan ang problema sa West Philippine Sea sa gitna ng mga mas mapangahas na kilos ng China, bagay na ikinababahala rin daw ng Amerika. All of these things that we're doing is precisely in that direction. For so many years, the Filipino patience has been stretched to the limit. We've been watching those tensions with great concern, and we again urge the PRC to abide by the 2016 ruling and to recognize, as we do, that the Second Thomas Shoal falls within the Philippine Economic Exclusion Area. And we will continue to make that point. When the President spoke to President Xi, he very clearly made our concerns known about Chinese activities in the South China Sea. Hindi raw layo ng mga hakbang na ito na may makaalitang anumang bansa ang Pilipinas, kundi makiusap lang na sumunod sa international rules-based order. Wala rin daw dapat masamain ang China sa pagsama-sama ng magkakaalyadong bansa para magsagawa ng mga joint patrol, gaya ng ginawa ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia noong 1 linggo. There's no reason to overreact to this. This is about freedom of navigation. It's about adherence to international law. It's about proving the simple point that we and our allies will fly, sail, and operate wherever international law permits us to do. And it does in the South China Sea. Bukod sa issue ng West Philippine Sea, pagsusulong sa mas matatag na economic cooperation sa tatlong bansa, ang layo ng pulo. Ayon kay Romualdez, inaasahang makalilikom ng $100 bilyong na investment ang ating bansa sa trilateral summit na ito. Ayon kay Biden, makikipagtulungan ng Amerika at Japan sa Australia para bumuo ng bagong air missile defense network. And our alliance we have with Japan is a purely defensive in nature. It's not aimed at any one nation or a threat to the region, and it doesn't have anything to do with conflict. Igan, mahigpit ang seguridad na pinatutupad dito sa paligid ng White House. May mga napansin tayo na yung mga dating normal na napapasukan ng mga turista ay isinara muna. At mayat maya rin yung nakikita natin na mga pulis na nag-iikot. Bagamat nakikita natin na pinapayagan pa yung mga turista na makalapit, pero sa perimeter lamang yan ng White House. Iba at mas matindi yung protocol na kailangan pagdaanan ng mga media na gaya natin na mapalad na makakapasok mamaya sa loob mismo ng White House para personal na saksihan ang gaganaping makasaysayang Trilateral Leaders Summit. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa White House, sa Washington, D.C. sa Amerika. Para sa GMA Integrated News, ako si Maris Umali, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi.
Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.